Nagulat talaga ako nung malaman ko na ito na pala yun. Kaya samahan niyo ako sa panibagong umaga, panibagong buhay. Hi guys, ako si Norben. Tara, samahan niyo ako. So yun guys, good morning. Papakita ko nga pala sa inyo yung mga tinanim namin yung nasang araw, nakarang araw. Tignan nyo. Mamamatay pa rin sila. Ang dami niya no. Yun, no? Halos lahat bakante. Ang ganda no. Kasi kahapon doon kami sa number 8, nagtanggal din kami ng patay tapos nagtatanim. Habang nagbubunot kami, nagtatanim kami. Kaya ngayon siguro gagawin namin, tatanggalin lang namin lahat ng patay. Tignan nyo, makikita nyo, puro bakante no. So ganyan pa rin yung gagawin namin, papalitan namin yan. Magtatanim ulit kami yan, kukuha ulit kami ng pananim doon sa Mudyungan. Siguro kukulangin yung pananim namin doon sa Mudyungan. Kasi mga longlong na yan, yung mga nakalawit na yan. Inaano na lang namin yan, kinuunik na lang namin yan dito. Kaya gaya to, tinatanim na lang namin yan, ginaganyan na lang namin yan. Kasi dami talaga namamatay. Kaya tatapusin ko lang ilera na to. Lipat na tayo sa number 6. Kasi sa number 6 ando si Ate Shine. Kaya tara, tapusin na natin to. Kaya habang nagbubunot ako dito ng mga namamatay na halaman, bigla na lang akong tinawag ni ate na meron daw pinapagawa sa akin kaya pinapasama ako. Kaya agaran na umalis agad ako at pumunta dito. Hindi ko alam na ito pala yung gagawin namin. Kaya hindi ko talaga akalain na ganun pala kabigat talaga yung sako na to pag binuwat mo. Kaya dinadaan ko na lang sa tawa yung bawat galaw at kilos ko. Tsaka ito nga pala yung nag-aani ng palay nila dito. Hindi ko lang napakita sa inyo kung paano sila mag-aani ng palay. Sigurado kung nakita nyo talaga mapapamanga talaga kayo dito. Dahil napakabilis anihin yung palay na walang kahirap-hirap. So yun, grabe yung hingal ko. Kita nyo naman sa video, di ba, yung nagbubuhat ako. Ang grabe, ang bigat nun. Ayun yung nakaraan na yung nagtanim kami ng palay na marami. Ngayon parang inarbis na, tapos nilagay dun sa machine. Tapos sunod yun, siguro pagtapos namin ikarga, gigilingin yun dun sa may pinaka para gawing bigas. Ayun yun, oh. Ayun yung nag-harvest. Nakikita nyo ba yung nag-harvest? Ayun, oh. Parang ganun yun, oh. Ina-harvest niya ng palay. Ayun, sa palay. Ang galing, di ba? Ang galing mag-harvest, no? Kaya tapos na rin naman tayo mag-akot, tiningal ako dun. Nabuhat, bali break time naman na, pahinga na tayo. Naiwanan ko pa yung bike dun kasi naghatid nga kami sa mga naghatid kami sa mga kamag-anak niya tayo, naghatid kami ng ilang perasong sako. Kaya break time naman tayo, 'di ba? Isipin niyo yun, sa isang taon meron silang ganung bigas na hindi na nila kailangan bumili sa sa palengke. 'Di ba? Tapos sila magtatanim lang, sa isang taon meron na. Yung binuwat namin hindi yun hindi lang 10 yun, mahigit 50 na yun. 50 na bigas. Dito nilalagay yun yung palay. Diyan yun Yan yun. So dun pupuntahin doon sa may nagigiling. Ayun, napupuntahin doon siya sa may nagigiling doon. Yan, sila yung nag-aano ng palay. Tapos yung ewan ko, yung parang yung ibang side na iba yung nataniman na harvest na yata eh. Tapos kaya tinatawag ako ni ate na punta daw ako doon, nakuting ko yung tingnan nyo yung nasa tabi ko. Dahil bunga persimmon. Ayun mga pananim. Uwa ka lang dyan ng pagkain, dami mga persimmon. So yun, medyo mahaba-habaran yung nilakad ko. So, hindi naman gaano kahabaan yung nilakad. Dito kami nag-out kaganina. Kasi pumunta kami doon Ayun yung bahay nila ate. Yung may pula na yan. Tapos sa may kabila, doon kami nagatid. Kaya nakalimutan na dumaan ni Bayaw dito. Dapat dito kami dadaan. Doon dumaan si Bayaw. Kaya nakalimutan ko bumaba dito sa may kanto. Para kunin nga tong bike. Dito kami kaganina nagakot. Ito yung machine guys Ito yun guys Dito nilalagay yun yung palay. Then tapos dito kinuha yung Yan dito yun. Dito nagre-refill yun. At pa nga yung iba di ko alam kung kanino yun. Sa ibang siguro yun. Kaya magbe-break time muna tayo. Kaya pagkalipas ng 1 oras, dumating na si Bayaw at bumiyahe na rin agad kami dito. Hindi naman gaano kalayuan yung pinuntahan namin. Medyo malapit lang din naman to sa kanila, siguro mga 20 minutes. Kaya habang kinakausap pa ni Bayaw, yung may-ari dito, hindi na muna ako bumaba. So yun, doon pala dadalhin yan. Doon lalagay doon Bakit papasok namin to.
Kaya nung binaba na namin yung ibang sako dito, nilagyan na ng pangalan, tsaka itong naman nasa truck, ito yung gigilingin na bigas sa pang-araw-araw nilang kinakain. Parang yung nangyari kasi, stock lang ata nila yan para pag bumalik sila dito, meron ulit silang gigilingin sa susunod na araw. Bale, 4 na sako lang yung gigilingin dito para maging bigas. Dito nga yung gagawing bigas. Ito nga yan yung gilingan. Yan oh. Magiging ganyan yan oh. Nakakamanga talaga yung nakita ko dito na hindi ko inaasahan na first time ko rin makakita ng ganito kung paano talaga ginagawa yung bigas. Ito kayo. Bale dito pala napupunta yung pinagbalatan ng bigas at hindi ko rin nakalain na dalawa lang sila yung gumagawa dito, yung mag-asawa. Wala silang empleyado kundi silang dalawa lang mag-asawa. Ang trabaho ng lalaki, siya ay nag-ooperate ng mga makina at mga machine. At ang trabaho naman ng babae ay ganito lang. Siya lang yung nagtitimbang ng mga bigas. Kaya pag natapos niya matimbang lahat yan, hakutin ko naman yan at ilalagay ulit sa truck. Pagkatapos nung nakuha na namin lahat ng bigas at bumiyahe na rin kami dito. Kaya yun lang, salamat ulit sa konting oras sa panonood mo. So paano? Hanggang sa muli. Paalam!